Magandang araw mga ka-Scoreline. Welcome po muli dito sa ating programa, Scoreline Podcast. Ako po ang inyong mga kasama sa pagkakataong ito, si Jeff Ilato. At sa pagkakataong din ito, ay meron tayong special guest na kung saan ay ang kasama natin ay isa sa mga rank 1 dito sa Laguna pagdating sa larangan ng sports na swimming. At kasama din natin ang isa sa mga very supportive parent po para kay Hasi. Let's welcome si parent Ben and Asi Bernaldez. Welcome po sa Scoreline Podcast. Thank you very much, Jed, sa ating mga taga-subaybay na Scoreline. Thank you for having us here. It's an opportunity, great opportunity for us to, talk about the journey of my son, Asi. Panibago, ano? It's been a long time. Yeah. Maraming taon natin. Opo, maraming taon na talaga. Pero maraming salamat din po sa pagpapaunlak ninyo sa amin sa pagkakataon at buhay na mano natin silang guest dito sa ating Scoreline Podcast. Okay, mag-alala. Sa mga susunod na pagkakataon po ng ating programa ay marami pa tayong maiimbitahan po ng mga athlete, ng mga professional athlete din po dito sa ating programa. Pero bago tayo tuluyang umalakot sa ating programa, pagkikin muna natin ang ating mga taga-subaybay via Facebook, sina Nanay Aurora Calianta dyan po sa New York. Hindi po sa Kubuyan sa New York, USA. Magandang araw sa inyo, Nanay Aurora. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in dito sa aming programa. At ganun din kay Nanay Ozia Arcaina ng Quezon City at kay Nanay Esther Dizon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po sa amin. Ngayon, pag-uusapan natin ito si Asi. How old are you, Asi? Magta-12 na po. 12 years old. Nabanggit kanina ni daddy mo na by this coming July ay 12 years old ka na nga pala, no? Isa ka sa mga nangungunang swimmer sa Laguna. Congratulations. Anong age ka nagsimulang magkaroon ng hilig o sa pagsuswim? Mga 3 years old. 3 years old. So, sinabi mo ba ano ba tawag sa'yo? Daddy. Sinabi mo sa daddy mo yun, daddy gusto ko na po mag-swimming. Pwede mo ba? Binanggit mo ba yun? Ano mo in-express kay daddy mo na nagkaroon ka ng hilig sa pag-swimming? Hindi ka naman sinabi, basta nagustuhan ko lang. Ikaw, Daddy Bet, paano mo siya in-encourage or paano mo siya hinubog sa larong swimming? Actually, ang story niya, Jet, is I used to coach also swimming kids, and I have a club sa Quezon City. So, pag may chance ako, dinadala ko si Asi, sinasama ko siya. Nahaya ko lang siya mag-play swim sa kabilang pool when we're having training and coaching sessions. So doon siya nagsimula. And then after ng training coaching sessions namin, siya naman yung tinuturoan ko ng basic. So hanggang sa yung ibang strokes niya, tulad din yung basic, doon siya nagsimula. So every time na meron akong training doon, sinasama ko siya. Doon siya muna na involved at na kumbaga namula. Ever since naman, nung bata siya, mahilig siya sa tubig. Matagal siya maligo sa batya. So, Pinabahan ako. so mahilig siya sa tubig talaga. Kasi I have also a daughter. 3 years old na rin siya ngayon. Eh nagsisimula na rin siyang magkaroon ng hilig sa tubig. And she start swimming 3 months pa. Ano talaga yung paan yun? Kaya pinabahan ako sinabi mo, kaya pinabing 3 years old. Pero kasi sa mga just to share, even yung mga 1-year-old or ilang months yung pag pinapaliguan natin yung mga baby, naturally, kasi pag nasa dyan sila ng Sa loob ng bahay. syempre, tubig yan. So, alam nila. So, when I was coaching, nag-handle din ako ng baby na. No? So, sila, they know how to yung feel in the water. Alam nila yun. So, sila din ay merong depende kasi. Ibang may mga tinuturuan ng infant, basic, at sila kakatagig sila sa tubig. At alam nila paano. At ang tinuturo lang naman doon una yun, paano sila float. Si Asi kasi, yung baby siya, lagi siya nasa batya, pinapaliguan, nakatubig. Tapos lagi kong tinuturuan yung mag-bubble siya, yung nababasa yung mukha niya, para masanay. So pag tinuruan ko na siya, hindi na ako nahihirapan. So mas madali niyang yung ulo niya, bubble siya. Doon siya kasi na-realize din namin siya ng bata, sabi, lagi siyang hihika. So, yun din siya sa reason ng bagay. Kasi, hindi ka ba natakot na
Kasi di ba, alam natin ang swimming, pwede kang mag-drown o mas magpalunod. Hindi ka ba natatakot sa mga ganong senaryo? Hindi naman. So, kumusta naman pala ang mga pag-aaral mo? Nag-graduate lang pag-aaral mo yesterday yata. Just the last week lang. Last week, a week ago. Congratulations ha. So, kumusta naman ang pag-aaral mo? Marami ka na nag-ipan sa eskwela, yung mga classmate mo. Hindi ko po alam. Hindi ka ba ganun ka-expose sa mga classmate mo, hindi ka alam na rank 1 ka sa swimming, may mga nag-set ka na yung mga awards, Hindi ko ba? hindi mo talaga, no? Basta, alam mo, nakikipag-compete ka lang talaga, mananalo ka. Ano naman sila, actually, pag sa school naman, nire-recognize din naman sila. Ng same mind ka, so whenever they have a competition, yung mga achievements nila, pinapost sa Facebook. And they're very supportive din sa mga athletes, like si Asi and his teammates. Very, especially nung DepEd season, nung City Meet and Regionals, talagang, pa lang, sa club kasi, December pa lang, nagtitraining na sila. Morning and afternoon training na sila. And ang school, and especially ang advisor nila, shout out kay Sir Gian, very considerate sila sa schedule nila. I mean, sometimes, hindi sila nakapasok. Pero meron binibigay na mga lecture and Online. module nila para pag-aralan nila. And actually, I was very surprised nung graduation nila. Nung sabihin sa akin, advisor nila, na with honors si Asi. So, parang special award, Athletes of the Year kasi marami sila. So, very surprising kasi nakita ko yung pagod na nalang ko. He goes to school, especially pag DepEd season, gumigising kami ako na 4 a.m. para i-prepare ko yung pagkain niya, and then training sila ng 5 o'clock, and then after nun, go to school, papasok yan. Malilate lang sila ng first subject, pero tapos na lang sila ng 2:30. 3 o'clock, 4 o'clock may training ulit sila sa Santa Rosa na rin. dun sa available pool na sila. And then, pag may tutor pa siya sa inyo. So, I imagine yung pagod na inaano, but still has time to study. Ako naman siya, hindi siya pinipressure sa academics. But I make sure to give him the help that he needs. Yes. Yung guidance na kailangan mo, okay na ba itong ganito, ganyan. Pero hindi ko siya masyadong pinapush sa academics because alam ko naman sa gano'ng kahirap yung schedule niya. So, pag-usapan natin yung guidance pagdating sa academic sa isang anak na lang, parang in general na lang. So, gaano kahalaga yun? Sir Ben, sa mabigyan natin ng support, ng tamang kalinga, ng tamang patnubay ang mga anak sa kabila ng meron silang extracurricular activities, like swim or sports education nila. Gaano kahalaga yun? Oo, kasi kapag student athlete ka, number 1 dyan is student eh. So, student yung pag-aaral mo kailangan priority. So, sa St. Michael din, kapag bagsak ka, hindi ka makalako. So, they really have to also focus sa academics nila. And yung kasi, yan yung yung hirap na pinagdadaan ng mga student athlete. So, the teachers and the parents should also help them and guide them kung mga kailangan nila. Simpleng i-check mo yung schedule or yung mga requirements na kailangan niya. Kasi not all the time maalala ng mga bata yan. So, as a parent, gagawin mo yung role mo to check with the teacher or subject teacher or sa advisor, sir, kailan po isasabi itong ganito, ganyan, kailan po yung isahin nila. You also have to be their secretary din. Kasi yung may mga training sila, kung may competition din sila, you have to check din. And also, i-inform yung school na ganito po, competition sila, paghahanda sila. Hindi po sila makakapag-pass, hindi sila makakapag-exam. So, kailangan yun yung support. Oo, yun yung ilan sa mga supporting guides as a parent na ginagawa namin. And pag nahihirapan talaga sila, kasi ako, I also work. Meron kaming tutor na hinire for him. Kasi hindi namin din kaya. Pero at the same time, although kahit may tutor siya, we talk to the tutor on progress, ganyan. Nandun pa rin yun. Nakasupport. Nakasupport. Kami hindi na namin hinitiwala. Oo. So, ayun mga ka-scoreline, nakikita natin yung isa sa mga highlight
ng achievement ni Asi Fernandez dito sa larangan ng swimming. Bago tayo magpatuloy mga kababayan po natin, shout out muna kay Nanay Stella Piliin. Magandang araw po sa inyo. And then kay Kuya Mon Samson ng Manila Bullet. Kilala natin yan. Kasama natin yan sa anak buhay dati. So magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po sa amin. So, pagpapatuloy ng ating pagtalakay, huwag muna pong kalimutan pala, i-share, like po ang aming scoreline.ph na page sa Facebook. Don't forget to like and share po. Sa ganun ay masubaybayan po ninyo mga sports news na aming ilalabas po sa website po na yun. Maraming salamat po. So, going back, Kuya Sir Ben, ano bang sikreto ni Acid? Bakit siya nag-top notcher sa nangingi na ngayon sa swimming? Actually, yung ranking na yun, just to share din. Sa Laguna, sa age niya, sa 11 years old. May age bracket po. Oo, may, naging last year na nanaban siya sa Governor's Cup. So, sa age niya, siya yung number 1 at 11 years old. Saan ginanap mong Sa Santa Cruz, Laguna. mission sa niyo? Oo, so siya yung most outstanding swimmer. So, siya yung number 1 sa 11 years old. Sa Philippine Aquatics Corporation naman, sa ranking, nasa top 10 siya. Yun yung NSA ng sports and swimming Olympic Conference. Yun naman kasi sa age group na 12 to 13 nasa top 8 siya. So hindi naman siya nakakapalag siya sa ibang swimmer sa ibang region. So ayun naman, he is actually maaga siya nag-aral. So sa age niya, lalo na pag depth he is the youngest. Ano Kasi yung age na nagsimula kong school? kasi dapat grade 6 pa lang siya ngayon sa pasukan. Accelerated na siya. Oo, maaga namin siya na pinag-aaral talaga kasi hindi pa namin kasi alam na makakapasok siya sa varsity at yung depth test. Speaking of varsity, Sir Ben, anong age or anong grade level niya na-acquire yung varsity? Grade 4. Ang grade 4. So, paano na naging process lang sa academic? Actually, if there's an opening sa school, coach namin, ang coach, magsasabi, merong tryout sa school for varsity swimmers. So, tryout sila. Kilala naman na sila ng coach, so, si Derek Cardinal sila. Very thankful kami sa aming coach, Coach May, Coach JD, the school coach has Coach JD, and the club coach has Coach May. We're very thankful for them kasi he has this opportunity to start for free at the same time compete sa swimming and represent the school. Not only the school, isang local government unit pa. Band of Binoy. So ngayon, sa full scholar namin sa swimming. So, pinag-charge siya na lang sa Oo. income. Thank you, St. Michael at si Coach Nolini. So, speaking of Sir Ben, swimming. Bukod sa swimming, ano pang mga sports na kinahiligan mo? Football, soccer, yeah. And volleyball, minsan. Volleyball. Nag-try na rin ba siya sa football o sa soccer? Play lang. Play. Play lang sa house. Pero hindi ka gaya sa swimming na. Wala pa siyang forward to. Paano mo na manage ang school, training mo? I believe that you're an INC member. Healthy mo yan. You hold the church office? Yun na, hindi pa siya competition. Kasi mostly ng competition na weekends. So, Ang important is to attend the engagement. yes. We attend church if, let's say, if the competition is Saturday only, makaka-attend church on Sunday. Pag Saturday, makauwi kami na ka-attend kami ng church. Kung may times na sabay, may big competition, let's say, Thanksgiving, or sa Lamar, so, unahin muna natin. So, kung kaya naman niyang dinalo mo kayo, nakakapulos na, mahabot kami. Ano lang maabutan niyang langoy, mas priority pa rin natin. Church on vacation. May plano kayo, Sir Ben, na ituloy ang pagsuporta kay As. Kung ano ang hanggang gusto niya, susuportahan namin siya. Achieve yung gusto niya sa swimming. What you want to achieve sa swimming. Olympics. So, complete ang UAP and NCAA. So, step by step. Nanya, grade 10. Kapag pa siya sa San Beda. Yung sa, yung school niya rin yung hopefully kung college, kung saan siya kapunta ko sa yun. Swimming. Swimming pa. And then,
goal niya makapasok sa national team. National team. Kasi nasa pasabog sa mga contribution. Don't worry, nakakabot pa kasi mo sa 2028. Kaya-kaya yan. Shoutout muna po tayo sa ating mga kababayan po dyan sa bahagi naman ng Quezon City. Nandiyan si Ate Lisa Flores, Kuya Glenn Gatos, mga dati po namin nakasama sa hanap buhay magandang ng araw po sa inyo. Pati na rin kay Ate Julie Fernandez, magandang Eugene. Kuya Jen, Subagyada yan. Ang sabi, Boss Nelson, maraming salamat po ah. Ano po naman ang inyong maipapayo sa mga kababayan natin na may mga anak na katulad ninyo na gusto rin pong mag-anumbay sa larangan ng sports na kanilang pili? Number one is kung ano yung gusto ng anak natin, supportahan natin sila. Huwag natin ipilit kung ano yung gusto natin para sa kanila. So, we have to discover them and kung ano yung hiling nila. And then, support them to the fullest. Bigyan natin sila ng attention at mga kailangan nila. Hindi lang yung basta training mo, binayaran mo summer clinic, doon na yun. So, susuportahan natin. Siyempre, not all are gifted. Diba? At the same time, kailangan din maintindihan yung mga magulang na iba-iba ang mga bata. So, we don't want to compare them also with other kids. May kanya-kanya kasi uniqueness yan. Oo, may Kanya-kanya skills yan. yes. Talent. Oo. Kahit na magka-event yan mga yan, una yung isa, depende pa rin sa pag-adapt ng bata sa training, paano yung motivation nila, paano yung, kumbaga, yung katawan nila. Kasi may iba talaga yan. Huwag po natin compare yung anak natin sa iba. Just make them understand na they have to beat themselves. Kumbaga, i-improve nila yung sarili nila lagi. Sa competition, don't look at others. Huwag lang maghangad lagi na ikaw ang maging number one, ikaw ang kukuha ng gold medal. Kasi not all the time, ikaw ang champion, ikaw ang on top. So, kailangan mo lang yung personal best mo, yun ang lagi mong i-beat. Lalo sa swimming, yung time, personal time nila. Yun ang lagi ang binibit nila. Secondary na lang yung medal. Pero sa amin, may mga nagkakamit talaga. Pero as the years goes by sa swimming, mga sa kanila, meron din silang hinahabol. Cutie. Na pag yun, naabot nila, talagang masasabi nila na kaya na nila makipagsamahin sa and they can qualify sa national team. And then from national team to international level. Pag national team ka na, pwede ka na compete sa international. CH, SEA Games, Asian Games, and Philippines. So, yun ang makakabot muna, makapasok muna sa national team. So, what's next for ASA? Tapos na ba siya sumabog sa palaro ng bansa? Actually, yung katatapos na regionals na, one gold, one silver siya sa relay events niya. Tapos sa 5 individual events niya, 3 doon, 4th place. Just a millisecond para na-miss niya po yung finish. Tapos yung dalawa, rank 6 and rank 10 sa individual. We're happy pa rin naman sa performance niya kasi bumaba lahat ng odds niya. Talagang compared sa mga Sa oo, talagang makikita yung months of training nila na bunga. So, hindi siya nakakwalify sa parang pambansa. Ito sa last year niya sa elementary. So, looking forward na siya sa high school. Underdog siya kasi grade 7. Hindi youngest pa rin naman siya. Makapasok lang siya sa lineup ng regionals. Okay na yun. Kasi naiintindihan naman ng coaches na iba na yung mga kalaban, mas natatanda pa rin. Grade 7 siya, mga kalaban hanggang grade 10. So, ang ngayon, pinaghandaan nila is yung Patang Pinoy this coming October sa tentatively sa General Santos City. So, ayun, yan, 12 to 13 years old. So, pasok sa age na. Oo, so, last year kasi hindi siya nakapasok dahil Palawan, yung mga 11 years old, hindi tinalbo. So, 12 to 13, 14 to 15 yan. Then 16 to 17. Yun yung mga age group na yan. The batang ko is inter-LG. Inter-LG siya. Pasok ba natin? Nabanggit nyo kanina off the cam na naging coach din pala kayo. Na swimming din. Yes. So, for the sake of our viewers po at saka sa mga sumusubaybay sa atin, paano pang system ng pagkakaroon o tawag dito? Yung paghubog ng tuturin natin grassroots. Paano yung sistema ng pagpili, ng pag-develop ng isa sa mga tulad din na sila sa grassroots When I was coaching pa rin,
meron kang, pag may mga learn to swim, Mm. may makikita ka na, tama na, doon pa lang sa stroke sila, mga mabilis matuto, may yung built katawan, Fast swimmer. Fast learner. fast learner, tapos yung development nila, mabilis. Meron kang makikita, meron kang mapapansin na may potential to. Then, kaya ko sa parents, if you want to continue po, I think your child has a potential. Meron naman, may mga swimmers ako na tuloy-tuloy, yung iba nagtuloy hanggang college, hanggang makapasok sila sa big schools. Ayun, diba, nakakalaban ng anak ko. Nakakatuwa kasi when I was about coaching, I focus on my family as is swimming journey. Yan, I still see them, some of them, pag may competition, nakikita ka rin paro na kamusta. Although sila yung mga bata, hindi na ako patandaan kasi maliliit pa sila. Pero yung mga parents na Tanda pa. Ayun naman. So, from there, paano naman po sila i-endorse into the next level of swimming? kasi may learn to swim, may novice, tapos merong elite, yung mga competitive na talaga. Pag sila kasi, sa mga coaches, ginigage pa rin nila kahit matagal na nag-training yan, 1 year, or kasi they swim sa 50 meters. At maraming events. 50 meters, freestyle, backstroke, breaststroke, and butterfly. Kapag nasuswim na nila yan, pag may mga competition, yun lang muna nila. Tapos, sa tulad nila Ashley, nakaswim sila ng yung mga 100 meter events. Same din, tapos may mga 200 So, yun ang events. minimum po para sa mga gastos. Oo, pag mga lahat naman, Magsisimula po. oo. And pag sa kanila, sa mga competitive na yung mga elite, yung mga class A, class B, class C. So meaning yung class C o developmental, yung oras nila medyo mataas pa. Yung B medyo bilis na yun, A mas mabilis yun. So, kina-classify naman sila. So, pag learn to swim, pinapasok muna sila sa novice muna, tapos lalaki sila, mga class C, B, yan. As, nung time goes by, pag mga competition, nag-improve yung mga time, yung classification ka na nag-improve. Pero once na matapos na yung learn to swim, pinasok na sila sa club, regular na yung training. Hindi yung, hindi ka dapat na kung ano lang kailangan mo lang gusto. Kasi once na nasa team ka na, araw-araw ang training. Wala pala yun. Ayun lang silang 1 game. Nakaka-igit ang train ng swimming. Pag ngayong bakasyon kasi, morning action ng training sila. And 2 sessions. Oo. 1 day. May yung access, may minsan, MWF nila, meron silang nag-gym pa sila in between. So, ngayong bakasyon, binabawal nila. Imbes na mapapag sa gadgets. Sabagay. Mas maganda. Speaking of gadgets, meron ba siyang screen time na Meron. Alat sa Google nun? Meron naman siya. We also want them to be a child. Experience yung mga bagay. But, Sa 30 po ngayon. oo. Hindi namin siya, hinahayaan namin siya. We also give them the time to enjoy them, be a kid. Pero pag alam na may training, ano naman ko, anak na, handa mo na yung gamit mo. Susunduin ka na, ilagay mo na yan. Handa naman yan. Lalo na yung bakasyon. So, we let him play with his friends online. Nalaro sila online. So, Kumbaga, ano pa rin yung discipline? Mahalaga po yung discipline as an athlete, di ba? mayroon naman kasi sobrang strict sa mga bata. Oo, baka lang mag-rebelde yun. Mahirap na pag nag-rebelde yun, baka lang tayo pakinggan. Yun naman kung ano natin eh. Yun naman ang goal din ng mga parents namin eh. Bigyan yung gusto ng anak, pero may limitasyon lang. Oo. May limitasyon lang ito. Ando pa rin yung self-discipline. So, any message or parting words na gusto niyo kong kontrabo sa ating mga viewers at mga listeners na may anak po na gusto yung sumabak sa mga not only for swimming but also all kinds of sports na hilig na panunatan. May papayo niyo. Sa mga parents po na tulad ko, if you want to decide to put your kids into sports, kasi kailangan talaga yun. Kasi mga bata, sports teaches discipline, character building, and mga life lessons. So, when our kids are in sports, marami silang natututunan. And that
yung mga natututunan nila yan, they can carry that when they go and be out there in the world. Sila, yan, matututunan yan. Kaya, I encourage our parents na i-expose natin sila sa sports. Help them and encourage them always. At the same time, we also need to respect our coaches. Mga coaches sila yung mga pangalawang magulang ng mga anak natin. Mas maganda na kung gusto natin talaga maging group ng mga anak natin, we also have to be respectful sa mga coaches. And open communication is important. And let them enjoy their sport. Huwag natin sila masyadong i-pressure kasi marami sa training pa lang medyo nahihirapan sila. Konting encouragement lang, motivation that will really help them, not to discourage them. Yun ang importante. Kailangan natin sila lagi tayong present, siyempre, dapat. Oo, kasi Hindi lang pag-support. oo. So that gives them motivation to do well sa sport. So, yun lang. At kailangan din nag-enjoy din ang parents. Kasi, Kasi, kung nag-enjoy yung parents, enjoy din ang kids. meron silang scheduled na invitational swim league Philippines sa Philippine Aquatics din. And then yung Batang Pinoy, nagandaan talaga. Well, first of all, thank you sa Scoreline podcast for inviting us. Kami pang puna may naman. It's a great experience also for my son. Thank you also for having me here as in your podcast. We could share some of my experiences and being a sports parent. Importante din na nandun tayo ilang mga magulang. Siyempre sa mga coaches po na anak ko, si Coach JP, St. Michael's College of Laguna, sports head ng SMCL, si Coach Tony, sa club coach niya, si Coach May, Coach Jam, Coach Carlo Carmona, ng Carmona Angel Fish team, at sa lahat ng mga parents, co-parents ko sa team, the effort, the ours, the Badet, sa lahat po ng parents ng Carmona Angel Fish team, at sa mga teammates na anak ko. And also, siya, every time na may competition, he gets, yung mga malalakas, nakilala niya ang malalakas, nagiging kaibigan niya. So they have a group chat, yung mga swimmers niya. Hindi kaya nila. They get to be friends, nakikilala nila sa isa. So, just one indication na nag-enjoy yung mga bata. Kasi they don't see them as rivals. Rivals in the pool. Yeah. Pero after that, they become friends. So, Ang mahirap yung sportsmanship. yes. At yung mga parents din naman, yung mga kaibigan ng anak ko, hindi naman shoutout sa'yo. Your best. Ako na lang po sila. Jacob lang po. Si John ready po sa others. Kiyan na yung tsaka po. Kaklase mo pa na matinding na kaibigan po. Si Castellan Torrea. Si RD Nava. Tsaka po si Tin Augustino. Marawak yung mga teachers and Si advisors. Sir Dian po, my advisor. And no, Teammates mo? Kalimutan mo. Teammates. Teammates. sila ano po. Pa-shoutout po sila. Ethan Alimos, Iman Alimos. Tsaka po sila Indigo, John Inigo, Katindig. Sila. Sir Ledra Mears po. Tsaka po si Jean Kalugdan. Thank you din sa Swim League Philippines, Coach Fred, Fred Galang, sa support din. Sa team namin, sa Philippine Aquatics, salamat. At sa SDO Binyan, Pagteped, thank you din po, and Rose, sa lahat ng mga teachers din, sa Santa Rosa LG, kay Boss Roy, sa support din nila sa training. And we are looking forward also na in the next episode of this podcast, Scoreline Podcast, kasama na ni Asi ang kanyang teammate at saka yung coach. Yes. No? Oo. So kaya kami ang pupunta sa training ground ninyo. Mm-hmm. Doon tayo magkanda ang interview. Oo. Kasama ka. Training na 3 hours. Oo. Everyday po yun. Everyday yun. Everyday. One session only. Yes. Thank you very much again. Yeah. It's our pleasure to Thank you very much din ako for sa having us here. pagpapaunlak sa aming Anytime. guesting sa program na ito ng Scoreline. Actually, marami pa tayong magiging mga guest po sa mga susunod na pagkakataon. At pagbalik ng dalawa namin kasama na nag-cover sa Taiwan for international tournament, baka may tala silang pasalubong na guest.
Well, anyway, wala na po kaming oras. Maraming salamat po sa inyong pagsama po sa aming programa dito sa Scoreline Podcast. Hanggang sa susunod po. At huwag niyo pong kakalimutan. Again, don't forget to like and share our page sa Facebook na scoreline.ph. Ganon din sa aming website na Scoreline, www.scoreline.ph. Maraming salamat po muli. At bago tayo tuloy magbukas, pagdating ko muna po ang aking asawa na si Jenny Luke Carabeo Hilario at sa aking anak na 3 years old na si Riri. Magandang araw sa inyo. Study hard din po ikaw, little daughter. At ganoon din si Nanay Milagros ng Lomos, Malabon. Maraming salamat po. And see you soon po, Nanay Mila. Ano po? Si Nanay Mila po kasi kababayan po sa Lomos, Malabon. Yan. Ako po muli, si Jan Hilario. Ito po ang Scoreline Podcast. Thank you very much.